Alright, good morning. Good morning po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome. Welcome back. Muli, welcome sa Best Channel. Ay ito pag-usapan po natin itong paghahanda. Paghahanda ni VP Sara sa kanyang pagharap dito sa impeachment. Katulad po nito, ito si Tatay Digong gustong mag-abogado para kay VP Sara. Siyempre kung meron mang isang tao na mas concern gusto ipaglaban ng kanyang anak, siyempre yung tatay. Kaya itong si PRRD, si Tatay Digong nag-offer ng financial support para kay VP Sara, pero sabi ni VP Sara hindi na kailangan yung pera. Okay? Kasi nakahanda naman sila financially, even yung mga abogado nakahanda na. Okay? Kaya itong si Tatay Digong nag-offer ng mag-abogado para kay VP Sara. Napakaganda po niyan. Okay, napakaganda po niyan. Kasi itong si Tatay Digong, siyempre veteranong abogado yan, magaling na abogado. Okay, naging presidente. At tandaan natin na itong main issue na pinupukol kay VP Sara ay may kinalaman sa confidential fund. Okay? Itong si Tatay Digong ay naging mayor, naging presidente, alam na alam niya kung saan ginagamit ang confidential fund. Kaya mahalaga po yan na bilang abogado, tatay, alam niya kung saan niya dapat o paano niya ipaliwanag ang paggamit ng confidential fund. Kaya ganyan po kahalaga. Ganyan po kahalaga si Tatay Digong na maging bahagi ng legal team ni VP Sara sa kanyang impeachment. Okay? Balibalita natin Balibalita natin ang ibang legal team ni VP Sara ay itong si Attorney Panelo, itong si Attorney Estelito Mendoza na masasabi natin na mga bigating abogado, bagamat hindi pa confirm kung totoo nga na sila ay bahagi ng legal team ni VP Sara. Okay, hindi pa confirm. Marami lang tayo nakikita mga post na nagsasabi na bahagi sila, part sila ng legal team ni VP Sara, pero hindi confirm yan sapagkat hindi pa po binabanggit ni VP Sara kung sino itong mga abogado na kakabahagi sa kanyang legal team. Kaya hinihintay natin na mismo manggaling kay VP Sara para sigurado tayo. Kasi mahirap yung aasalan tayo sa mga post social media, baka may fake news. Pero ang confirm, mismo yung nagsabi si VP Sara na yung kanyang tatay ay mag-abogado sa kanya. Yan po, confirm po yan. Yan po, mismong si VP Sara may sabi, ito po, pakinggan nyo sabi niya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang isa sa mga magiging abogado ni Vice President Sara Duterte para sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. So, ayan Nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Yan po confirm. Mismong sa kay VP Sara nang galing na si Tatay Digong ay kabahagi ng kanyang legal team. Okay? Ngayon, dahil nga itong si Tatay Digong ay part ng legal team ni VP Sara ngayon, meron pong komento itong mga membro ng mga Bayan Black, naging itong dating
kinatawan ng bayan muna na si TD Casino, tinawag nila na political theater daw itong pag-abogado ni Tatay Digong para kay BP Sara. Ibig sabihin na political theater ay political drama. Ha? Tinawag nila na political drama itong napabalita na mag-aabogado si Tatay Digong para kay BP Sara. Ha? Yan po ay kanilang palusot. Yan po ay kanilang diversionary tactic. Dahil takot sila. Takot sila na mabaliwala ang kanilang gustong mangyari. Dahil alam nila na si Tatay Digong ay dating presidente, alam na alam kung paano ipaliwanag, tulad ng sinabi ko kanina, alam na alam kung paano ipaliwanag, kung paano gamitin ang confidential fund. Alam na alam nila, nito mga makabayan black na to. Makakalawang grupo na to. Ngayon, dahil takot sila, para sa kanila, sasabi nila, political drama, grandstanding. Yan po ay palusot na lamang, ay isang bahagi ng confidential, isang bahagi ng diversionary tactic. Kasi alam nila na sila po ay mahatalo na. Mahatalo sa kaso na to. Dahil ang kanilang basihan, di umano ay meron daw anomalya, tapos ang kuwa naglabas pa ng opinion, unqualified opinion, ang opisina ng OBP ay walang nilabag maayos na ginamit ang pera. Kaya ngayon, naghanap ng palusot itong mga taong gustong guluhin. Naghanap ng lusot itong mga tao na kalaban ng bayan, kalaban ng bansa. Ay pakinggan po ninyo ito sinabi ni TD Casino. Yesterday we had a news item saying that it's possible that the father of former President Rodrigo Duterte will represent the Vice President in court as one of her lawyers in her legal panel. Your reaction to that? The father defending the daughter. That's political theater. We saw how former President Duterte acted when he faced the Senate and he faced the House. It was entertaining. It was political theater. Yan po ang sinabi nitong si TD Casino. Tinawag na political theater, ibig sabihin political drama, itong pag-aabogado ni Tatay Digong kay BP Sara. Ang lupit, isa po yung tawag ng mind conditioning sa bahagi nitong mga makakaliwang grupo. Okay? Alam po nila na dito sa laban nila na to, hindi nila makakuha ang kanilang minimithi na gustong matanggal si BP Sara sa posisyon. At para hindi makatakbo sa 2028, dahil pag tumakbo si BP Sara at manalo, lagot sila. Yan po ang main purpose niyan. Yan po yan. Okay? Alam po nito mga tao na to na itong confidential fund ay hindi yan dapat binubulat-lat sa harap ng publiko. Kaya lang, komo sila ang tatamaan dito, kaya gusto nilang alamin kung sino itong mga taong ginagamit ng gobyerno na sinasabi at tinatawag na mga gobyerno na kanilang informante. Iyan po gustong malaman nito mga
tao na to. Kung sino ba yan. Gusto nila malaman kung paano ginagamit ang confidential fund. Ay ang problema dito, kung sakali magkamali dito ang gobyerno at nalaman nito mga tao na to na ang kanilang kasamahan pala ay bahagi ng informante ng gobyerno, edi lagot, kawawa. Kaya itong si VP Sara hindi po basta-basta nagsasalita dyan sa hearing nung nag-hearing sila. Kasi alam ni VP Sara mga nganib ang buhay nito mga ahinti ng gobyerno. Alam ni VP Sara na pwedeng ikapapahamak ng mga intelligence officer ng gobyerno kung sakaling sagutin niya itong mga tanong doon sa Kongreso patungkol sa confidential fund. Alam ni VP Sara yan. Ito nga tayo po ay nabahala sapagkat itong mismong Kongreso na bahagi ng gobyerno ginagamit sila. Nagpapagamit sila, nakisabay sila dito sa mga makakalawang grupo na ang interest lamang ay guluhin, sirain itong mga pulisya ng gobyerno laban sa insurgency. Kuminsan naisip natin parang dito sa ginawa ng Kongreso, nito mga congressman, nakisakay sila, sinakyan nila itong interest ng Makabayan Block. Minsan naisip natin na ang ginawa ito ng mga congressman ay isang pagtataksil sa bayan. Kasi alam nila na ito na ay yung confidential fund ay hindi dapat yan kinikilatas daw, binubusisi sa publiko, pero sinakyan nito mga congressman dahil sa politika. Dahil sa interest na sa politika. Kaya masasabi natin na itong ginawa ng mga congressman, itong chairman ng Committee on Good Governance, minsan naisip natin, pwede ba ito pasok sa pagtataksil sa bayan? Pwede ba pasok? Kasi alam nila na ito mga Makabayan Block na ang siyang masigasig na habulin, bulat-latin itong confidential fund. Ito nga itong si Akop dating pulis, dating kabahagi ng tagapagtanggol ng bayan. Pero ngayon, isa siya sa nangunguna para bulat-latin sa harap ng publiko, iladlad sa harap ng publiko itong dapat ay confidential. Itong si Akop na dapat siya magprotekta, pagtanggol niya itong confidential na issue. Hindi Nakita nga ninyo, nakipag fishbomb pa kay Castro. Nung pinakulong nila itong chief of staff ni VP Sara, tuwang-tuwa sila. Kasama si Castro, Paduano, at itong si Akop. Dating pulis yan, dating PMAR. Kaya hindi natin may iwasan mag-isip na ito pang ginawa ng Kamara na paggalugad ng confidential issue, confidential fund, ay niisip natin na ito ay pasok sa pagtataksil sa bayan. Dahil una-una, alam nila na itong confidential fund ay ginagamit sa operasyon ng gobyerno para habulin itong mga kalaban ng bayan, kalaban ng estado. Yan po ang ating naisip tayo po ay
bagamat tayo ay ordinaryong tao, tayo po yung nag-iisip. Dito sa nangyayari. Gusto ba nila na pag nalaman ito mga kalaban ng Estado, kung sino-sino itong mga ahente ng gobyerno, gusto ba nila matulad dito sa balita ng Philippine Star na dalawang intelligence officer inambush. Ayan oh. Inambush. Saan ba yan? Maguindanao? Gusto ba nila, mga congressman, gusto ba ninyo ganyan ang mangyayari dito sa mga ahente ng gobyerno? Ito yan ang tanong ko. Kasi hinahayaan ninyo Alam ninyo na kalaban ng Estado itong mga ito, nakisakay kayo dahil lamang sa ambisyong politika. Kung ako mga ahente ng gobyerno, kung halimbawa ako ay kabahagi ng intelligence officer, kakabahan ako. Dahil sa nangyayari na to, pwedeng ang pangalan ko ay malantad na ako ay nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno. Dahil yan, pwede mga libang buhay ko. Gusto nyo ba yan, mga congressman? Gusto nyo ba itong gobyerno ay walang makuha na pwedeng tumulong sa kanila para makakuha ng impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado? Ito nagpapagamit kayo. Nakisabay kayo sa mga kalaban ng Estado. Political drama pala. Political traitor political cheater daw Takot kayo kay Tatay Digong dahil alam niya labanan, alam niya kung paano ipaliwanag, alam niya kung paano ginagamit itong intelligence fund, confidential fund na hinahabol ninyo. Kaya nung nag-hearing din sa Quadco, umaten si Tatay Digong, meron isang congressman na abogado rin, gustong paaminin si Tatay Digong kung saan ginagamit ang confidential fund. Ano sabi ni Tatay Digong? Gago ba ako? Gago ba ako para sabihin sa'yo? Yan po sagot ni Tatay Digong sa Quadcom Sabi ni Tatay Digong, gusto mo ba ipahamak ko ang tao? Hindi tamimi yung isang abogado na congressman. Ganyan po katalino si Tatay Digong. Veterano, naging presidente, kaya alam na alam niya. Kaya takot itong mga kalaban ng Estado. Takot sila. Ganun po yan.